Mga master, muli po nating balikan itong issue sa MPL Plus at MPL Flex dahil paulit-ulit pa rin po natin natatanggap itong mga tanong na kung bakit during the MPL Plus meron silang net proceeds at ngayon sa MPL Flex ay wala na silang nakikita at hindi na sila eligible. So marami pa rin kasi yung mga questions na katulad po nito. Alam po natin na nabanggit na po natin dito sa ating previous episodes, pero dito ay muli po nating balikan. Ito po yung pinakita natin before sa atin pong previous video tungkol po dito. Ito po yung isang bagay na maaaring naging dahilan kung bakit hindi kayo eligible sa MPL Flex ngayon compared doon sa MPL Plus. Ito ay especially para doon sa mga bago lang nag-avail ng MPL and hindi pa po malaki yung naging payment o nabawas doon sa kanila pong outstanding loan. Sa case na ito, 500,000 po itong loanable amount na meron pang balanse na 490,000 doon sa kanyang existing na MPL. Ito po yung comparison sa MPL Plus at MPL Flex. Kung makikita po ninyo ay hindi eligible under the MPL Flex at yun po ay dahil sa dito po sa pagtaas ng service fee dito ngayon sa bagong loan offer ng GSIS. Kung ikukumpara po natin siya doon sa MPL Plus. Kasi doon sa MPL Plus, kung magkano po yung difference ng outstanding loan at ng loan amount, yun lamang po yung kukunan ng 2% na service fee. Pero dito ngayon sa Flex ay kung magkano yung loan amount, yun na po ang mababawasan o yun na po yung magiging basis ng 2% na service fee. So yung pagtaas po ng fee na yan ang isa po sa mga mabilis nating maituro na sanhi kung bakit hindi eligible ngayon itong atin pong mga MPL borrowers na nag-avail sa Plus at gusto mag-avail ngayon sa Flex. Medyo it takes time na maabot yung balanse sa inyo pong current na loan para kayo ay pwede na mag-avail dito ngayon sa Flex. Dulot po dito sa pagtaas ng service fee na ito. Ayon po doon sa guidelines ng MPL Flex ay dapat yung minimum na pwedeng utangin ay 105% ng inyong outstanding loan. Pero hindi naman po pwede na yung minimum amount na yun ay lagpas doon sa maximum. So doon po sa atin po nakikita kung magkano po yung loan amount ninyo, yung pwede po ninyong mautang under the MPL Flex. I-divide po ninyo yan ng 1.05. Yung result po niyan, yun po yung minimum or maximum na halaga ng inyong outstanding balance ngayon. Dapat yung outstanding balance niyo mas mababa po doon sa quotient na yon para kayo ay pwede na mag-apply dito ngayon sa bagong MPL Flex. Meron na rin po tayong previous episode tungkol po dyan kung saan sa 500,000 ay dapat po nasa 476,000 pababa yung balanse ng inyong existing loan para guaranteed na pwede kayo mag-apply dito sa MPL Flex at hindi po lalabas yung sinasabi na mayroon ka negative net proceeds o kaya ay mas mataas yung deduction compared sa loanable amount at hindi ka eligible. So pag 500,000 nasa 476,000 dapat yung maximum na balanse ng loan para pwedeng mag-avail. So pwede po nyo i-check kung magkano po yung pwedeng ma-loan, divide po nyo ng 1.05, yun po yung balanse na dapat ng inyo pong utang para kayo ay pwede mag-apply under the MPL Flex.